Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon bagong pasabog ni Kun An. Ano ba to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. My gosh, papalapit na talaga tayo sa exciting moment. Tomorrow ay Wednesday na. And then Thursday na. So ito na nga ang pinakahinihintay natin. Ang preliminary competition. Alam ko, today, nagkaroon sila ng preliminary interview. So, hati-hati yung kandidata. Kaya, ay nako, good luck sa mga girls, di ba? So, syempre, ang magiging host ng preliminary competition ngayon ay syempre si Arbony at saka si Chanez. So, anong chika ko doon? Ang chika ko, bongga. Di ba? Ang bongga kasi silang dalawa ang magiging host ngayon taon na to. So, parang 2022 and 2023 Miss Universe. O, di ba? So, yan. Ay, nako. Wala naman akong duda sa galing ni Arbony. And then, syempre, invited din dyan si Catriona Gray kung saan naman siya ang magiging backup host sa susunod na Coronation Night naman. Sa Coronation Night naman siya. Ay, nako, syempre, suki na dyan si Catriona. Pero, mas gusto ko si Catriona maupong judges. Sa totoo lang. O kaya, main host. Kasi sa totoo lang, mas magaling pa siya kay Olivia Culpo, ha? So, yun. Sa totoo lang, ayoko si Olivia Culpo mag-host kasi parang ang boring. Saka, parang istarira yung dating niya. By the way, so suki na rin naman dyan sa Olivia Culpo. Masanay na lang tayo. Tapos sabing ganun, wala naman daw chemistry si Mario Lopez. Saka si, mas bagay pa daw na mag-tandem dito ay si Catriona Gray at saka si Mario. So, ang naman natin, huwag na tayo, hiyaan nyo na sila. Decision na nila yon. Siguro, parang yung height yung tinignan. Charot! So, yun. So, in fairness, magaling si Olivia. Ilang taon na rin naman to nag-host. Kaya lang, ayun lang, medyo parang sana iba naman. Charot. Ay nako, so tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari ngayon dito sa pag-host nila sa Miss Universe, di ba? So nakaka-excite na dahil ang daming ganap. So kanina nga in-reveal na ang corona ng Miss Universe. So yung bagong corona nila, ano bang masasabi ko? Ito ay galing kay Jewel Mer, di ba? Ang ating crown maker sa Miss Universe Philippines. So nakarating na ng Miss Universe in fairness, di ba? So, si Jewel Mer ay from Palawan. So, ayan na yung kanyang mga pearl ay nandito na sa Miss Universe. Ano ba masasabi ko sa bagong crown? Butterfly, di ba? May butterfly. So, maganda, in fairness. Parang ang lakas ng Macarena, di ba? Yung susutan nito, very elegant yung dating ng corona. Kaya lang parang may similar doon sa Miss International, sa Miss Earth, di ba? Maganda lang yung disenyo. Ang ganda, natutuwa ako. Kasi parang Mikimoto ang style, di ba? Na nilagyan ng mga diamonds talaga. At gusto ko yung design na butterfly sa gitna. Ang sabing gano'n kasi daw si Kun An daw ang may-ari kaya butterfly. Doon daw kinuha yung idea. Alam niyo naman, kailangan bida lagi si Kun An, di ba? So, yon. So, sabing gano'n sa akin, ano daw kaya ang tingin ko na naging reaction ni Kun An habang naririnig niya na pinupuri si Chelsea Manalo ng mga celebrity, kilalang celebrity, habang kino-call out ang pangalan ni Chelsea Manalo. So, syempre, nagtataas ang kilay niya. Charot. So, yun. Hindi ko alam. Maaaring masaya siya para kay Chelsea Manalo. Yun na lang yung isipin natin. Kaysa naman mag-isip tayo ng negative. Pero, hindi din natin may aalis sa kanya
Thailand is Thailand. Syempre, mas gusto niya pa rin manalo ang Thailand. At kung pupurihin ang kandidata nila ng ibang mga, katulad niya, mga celebrity na kilala, syempre, matutuwa sila, di ba? Pero ikaw, tingin mo natuwa siya nang kinall out ito nila Tyra Banks si Chelsea Manalo. Syempre, di ba hindi? Ayun, so feeling ko hindi. Kasi parang, babasagi din yung yung gusto kong mangyari na manalo si Thailand. Charot. So, yun. Hindi. Ako parang feeling ko, actually, panalo doon si Chelsea Manalo. Yung binati siya ni Tyra Banks. Tapos, pinuri din siya pinuri din siya ng Puerto Rican host. Saka yung mga iba pang mga celebrity na talagang masasabi natin kilala sa buong mundo. Diba? So, nakakatuwa. Kasi privilege natin yan. Kumbaga parang, hello, kahit yung mga judges, mapapaisip talaga ng bonggang-bongga regarding dyan. And then si Kun An at saka si Raul, syempre, yan? Tingnan nga natin, di ba? So, yon. So, masaya. Masaya ako dahil alam ko nakarating sa kanila yon. Kaya naman si Kun An, meron siyang pa-announcement today. Talagang pasabog din siya. So, sabing ganon. Ang mga magiging contestant daw sa susunod na taon ay dapat daw ang nire-represent nila ay doon sila pinanganak. Sabi niya, the contestant must be born in the country they represent. To be honest, agree ako dyan. Oo. Agree ako dahil nakita naman natin ang daming nag-cross, crossover kung tawagin, na over the bakod. So, kumbaga parang sumali sila dito, tapos pumunta doon, tapos nag-winner. So, para sa akin, kapag Philippines kasi, dapat Philippines ka. At sana pinanganak ka talaga sa Philippines. So, yon. I think naman, etong mga kandidatang to, katulad nila Miss New Zealand, nila Great Britain, ay ipinanganak talaga sila sa Philippines. Kasi meron silang Philippine passport May dual citizen sila. Di ba? So, parang feeling ko doon sila pinanganak. Pagkatapos, lumaki sila sa ibang So, hindi sila nanalo sa Philippines, pumunta sila doon sa ibang Kaya lang, migrate pa din yung dating sa kanila doon. Kasi katulad ni Great Britain, hindi ko alam kung eksakto ba si Great Britain na pinanganak talaga sa Great Britain o sa Philippines, di ba? So, yon. Kaya ako, para sa akin, agree ako doon sa sinabi niya na dapat pinanganak ka sa sarili mong bansa. Paano mo na-represent yung bansang yan kung hindi ka naman doon pinanganak? Di ba? Mas bongga na parang root ka talaga doon sa country na yon at hindi ka migrate lang. So, maganda yan, naging stricta sila. So, feeling ko marami siyang nasilip ditong mga kandidata na galing ganito, tapos saka especially yung Pinoy, di ba? Ang dami, nakakaloka. Okay, sana yung may Pinoy blood ka. Pero, dapat, raised ka doon sa, kumbaga, national born ka talaga doon sa bansa kung saan ka nag-represent, di ba? So, yun. So, ngayon, kamusta naman yung chance katulad ng New Zealand, Bahrain, and then saka si Great Britain, na hindi sila pinanganak sa kumbaga parang sa kaso nila. Wala namang problema doon. Siyempre tuloy yung laban. Ito naman ay ini-implement naman nila, hindi naman ngayon taon na to, sa susunod na taon. And I think hindi makaka-apekto to sa kanila. Ako, naniniwala ako na makakalaban pa rin ng bonggang-bongga si Great Britain, si New Zealand, especially Victoria Velasquez Vincent. Naniniwala ako na makakalaban pa rin yan ng bonggang-bongga. So, malakas yung kumpiyansa ko pagdating kay Victoria, either kay UK, kasi maganda talaga yung backstory din. And then, hindi ko lang alam si Bahrain, kung ano ang magiging niya. But, I hope na sana sila lahat ay makapasok sa top 30. So, depende yan sa performance na ipapakita nila, di ba? So, yon. Si Philippines, kamusta naman si Philippines? Siyempre, tuloy ang laban ni Philippines. Lalo na ngayon na talagang papalapit na ang competition, parang feeling ko, mas, nire-ready niya na yung sarili niya. So, ako naman, naniniwala naman ako kay Chelsea Manalo na malaki ang paghahandang ginawa nito sa competition. At naniniwala ako na
talaga yung national director natin na si Mama J ay talagang iniready niya yan si Philippines para sa laban ng Miss Universe. Actually, hindi sila nagkamali dito sa pagpili kay Chelsea Manalo na pinadala natin sa Miss Universe. Kasi, di ba, kung iisipin mo, mas parang nakita na yung diferensya, yung pagbabago, yung bagong putahe ng kandidata natin. Kumbaga parang lahat, kumbaga nakaka-amaze. Kumbaga nandoon siya sa top talaga. Oh, 'di ba? Bongga. So magaling si Mama J. Ang ano na lang dyan, syempre, yung performance talaga, siguro naman napagandaan talaga nila. And then, kanina, na-meet din ni Chelsea si Muan, kung saan naman talaga natuwa ako doon. Kasi parang feeling ko, nagkaroon sila ng magandang conversation ni Muan. At dito, bumibilib talaga ako kay Chelsea Manalo. Kasi sa tuwing nakakaharap niya yung malalaking tao, na katulad ni Muan, katulad na kung sino man, na yung honor ng Miss Universe, isa yun sa mga nakita ko. Parang I felt na napaka-professional ng dating ni Chelsea at kaya niyang dalhin yung sarili niya kahit sino ang kaharap niya. Kung ano man ang kasuutan niya at kung ano man yung ayos niya, kaya niyang i-present yung bansa natin ng maayos at yun yung nakakatuwa, di ba? So, talagang si Chelsea Manalo, isa to sa mga hinangaan ko talaga sa sobrang panalo yung parang ang tinitingin ko sa kanya ang tali-talino niya. Diba? So, yun. Kasi si Thailand, sa totoo lang, hindi naman natin nakikita na nakakaharap niya yung mga ganito. Ayun, doon siya. Malaki yung advantage dito ni Chelsea Manalo over Thailand. Kasi si Thailand, parang ang feeling ko, ang meron kay Thailand, post, and post talaga. At saka, ariba lang. So, ayun na. Kung ako sa kanila, pagpahingin nila si Thailand kasi baka mawala to sa eksena sa Miss Universe kasi parang feeling ko sobrang pagod, di ba? Anyway, good luck sa kanya. So yun, yung parang yun yung nakikita kong diferensya nila ni Chelsea Manalo. Si Philippines kasi kaya niya talagang makipagsalamuha sa malalaking tao at kaya niya makipag-usap, kaya niya siguro makipag-deal din, di ba? So mapapakinabangan talaga siya ng Miss Universe sa mga ganitong Pero si tawag dito Thailand, parang feeling ko iba. Siguro taga-promote, di ba? So, ayun nga, speaking of promote, kaninang umaga, may napanood ako, pinopromote ni Chelsea Manalo yung mga skincare na nakuha niya dito sa Miss Universe Makeup Challenge nila. So, nakakatuwa kasi doon sa part na yon nakita mo kung paano talaga siya kasincere, di ba? So, ang bongga. At panalo yun kasi syempre pinopromote mo yung skincare. Alam naman natin, negosyo to ni Madam, di ba? So, maganda yon. Ito naman si Chelsea, si Thailand naman, may pinromote din. Alam niyo kung ano yung pinromote ni Thailand? Ang pinromote niya, yung, anong pang pinopromote niya kanina? Yung application ng botohan. At iboto daw siya. Charot, so yan. Nakakaloka. Anyway, nakakawindang lang. So, ayun nga, di ba, nagpasabog din siya ng yung mga ginaya niya yung mga empowered woman katulad ni Andrea Mesa. So, ginaya niya rin yung presidente the first president woman in the Mexico. Tapos, andyan din yung ginaya niya, may isa pang celebrity, di ba? So, yun, nakakaloka. Magandang pasabog yun. Parang, wow! Di ba? So, yun. So, I hope na judges si Andrea Mesa, pero parang feeling ko hindi naman. Charot. So, yun. So, nakakaloka. Ang masaya dito, talagang diktikan talaga yung labanan. So, ayun. So, sa mga may El Tocuyo ngayong taon na to, sino ba? Possible. Kasi nga, di ba, Diyos ko, katatapos lang ng Miss International, isa tayo sa mga na El Tocuyo dyan. Pero parang feeling ko naman, hindi naman mangyayari kay Chelsea yan. Kasi parang feeling ko si Chelsea kayang dumulo talaga sa competition. Ako naman, naramdaman ko na rin naman kay Angelica. Pero nag-hope ako, sana kahit man lang sa top 20. Kahit hindi na makarating doon sa sa dulo ng competition, kawawa naman. So, parang feeling ko talagang nag-effort naman siya ng bonggang-bongga. Anyway, so, it's not about sa
sa styling, hindi yun dapat talaga meron ka talagang power. Yung power na katulad ng kay Chelsea na, alam mo yun, hindi siya nagtutok do sa styling niya, nagtutok siya sa pinaka best asset niya. Ayun na kung paano makihalubilo, attitude, di ba? So yun ang bongga kay Chelsea. Kaya sabi ko ay lamang dito si Chelsea manalo. So malaman natin, tingnan natin. Anyway, so ngayon nga magaganap yung closed door interview nila ngayong umaga, ngayon at bukas. Oo. Tapos sa susunod na araw, yung preliminary competition. So yan na. Sabi gano'n, gusto ko daw ba yung lakad ni Chelsea manalo kung katulad daw ng lakad na ginawa niya nung sa Sultan Kudarat. Yung show nila doon. To be honest, kahit basta umariba lang siya ng bonggang-bongga, okay na ako. Diyos ko, no complaint, di ba? So, bakit pa ako magko-complain? Kung feeling ko kaya niya makipagsabayan sa mga Latina. So, ayun ang hintayin natin. Kaya, pasabog yan, di ba? So, so basta laban lang Philippines, magtiwala at talagang ibigay lang natin yung best natin dito sa laban niya. Suporta, di ba? Yung suporta talaga. So, yun yung number 1 na kailangan natin gawin. And then, malapit na tayo sa exciting moment ng competition. Sabing ganon, yung gown daw ba na yellow, yun daw ba yung gagamitin ni Chelsea para sa sa coronation night at saka sa prelim. Alam nyo guys, it doesn't matter kung ayun ba o hindi. Kung inilabas na nila at yun yung ilalaban nila, okay lang yun. Basta ang importante, ma-execute niya yun ng bonggang-bongga. Kasi hindi naman na importante kung ang nakikita dyan ay ganito, ang eksena ay ganito. Basta ang importante, na-execute niya yun ng todo-todo. Diba? So yun, kaya guys, are you excited na ba? Kasi ako, yes, sobrang excited na talaga ako. So, sana si Chelsea ay maging motivated siya sa prelim, di ba? Yung alam mo yun, kalmado. Ayun naman yung gusto ko kay Chelsea ngayon kalmado lang siya. Sana masustain niya yun, yung vibes na yun. At tuloy-tuloy lang, di ba? So, yan! Oh my gosh, nakaka-excite na talaga. Hay nako, basta dasal lang tayo at laban lang Pilipinas. Kaya natin yan. So, sa bagong corona ng Miss Universe, para sa akin, panalo. Panalo yung bagong corona at yung bagong pasabog ng Miss Universe na sinabi nga ni Kun An na dapat, ako, I think, yung mga dapat born ka sa bansa na nilalabanan mo o nire-represent mo, agree ako dyan. Kasi syempre, yun naman talaga yun dapat, di ba? And then, kay Chelsea manalo, mananatili siya na good vibes yung laban niya dito sa Miss Universe. So, yun. Kaya, tuloy lang ang suporta natin. So, sa mga hindi pa nakakaboto, bumoto kayo doon sa sa apps na libre. Pwede naman So, pagtiyagaan natin yon at ilaban natin ang ating pambato para magtuloy-tuloy. Kasi kung talaga magtutulong-tulong tayo, magna-number 1 tayo sa botohan. Diba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below ninyo yan kung ano ang chika ninyo. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.